Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso, at kasama sa bawat kwento. Muli, narito ang inyong lingkod upang maghatid ng isang salaysay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Paano nga ba nabubuo ang isang pamilya? Ito ba ay laging nagsisimula sa dugo? O minsan, ito'y isinisilang mula sa isang di inaasahang pagkikita? Sa isang pag-ibig na handang mag-alay ng lahat ng walang hinihintay na kapalit? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dalisay at ng isang batang magiging sinag ng kanyang buhay. Sa gitna ng sigawan, tawanan, at walang katapusang agos ng tao sa palengke ng tala, may isang bagay na hindi gumagalaw. Isang batang lalaki, marahil ay 5 taong gulang. Balot ng putik ang damit at pisngi. Pero ang pinakapambihira sa lahat, hindi siya umiiyak. Nakatayo lang siya malapit sa tambak ng mga kahon ng bulok na gulay. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Nakatitig sa kawalan na para bang ang ingay at gulo ng palengke ay hindi man lang umiiral sa kanyang munting mundo. Si Dalisay, mula sa kanyang pwesto ng mga sariwang talong at ampalaya, ay napansin siya. Sa loob ng 10 taon, ang bawat sulok ng palengke ng tala ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Kabisado niya ang ritmo nito, ang pagmamadali sa umaga, ang paghina ng tao sa tanghali, ang pag-uwing pagod sa gabi. Ang kanyang mga araw ay magkakatulad, isang paulit-ulit na sayaw ng pag-aayos ng paninda, pagtitimbang ng gulay, at pagbibilang ng barya. Isang buhay na pinili niyang maging simple, isang buhay na ligtas sa anumang gulat o pait. Ngunit ang batang ito ay Eve. Hindi siya katulad ng mga batang nawawala, na humahagulgol sa paghahanap ng kanilang ina. Hindi rin siya tulad ng mga batang kalye na sanay na sa hirap at marunong dumiskarte. Siya ay isang maliit na estatwa ng kalungkutan, isang tuldok ng katahimikan sa gitna ng ingay. Bumuntong hininga si Dalisay. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Sa una ay sinubukan niyang huwag pansinin. Maraming pagod at problema sa mundo, hindi niya kayang akuin ang lahat. Ngunit lumipas ang 1 oras at ang bata ay naroon pa rin. Sa parehong pwesto, hindi gumagalaw. Hindi na niya natiis. Dahan-dahan siyang lumabas sa kanyang pwesto, kumuha ng isang basahang basa at lumapit sa bata. Hindi ito umimik o umatras nang siya'y lumuhod sa harapan nito. Tila manhid ang katawan nito sa anumang mangyayari. "Nene, nasaan ang nanay mo?" Malumanay niyang tanong. Walang sagot. Tanging ang blangkong titig lamang ang isinukli nito sa kanya. Inangat ni Dalisay ang basahan upang punasan ang maruming mukha ng bata. "Hala, ang dumi-dumi mo na," sabi niya. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Ngunit nang mapunasan niya ang putik sa pisngi nito, natigilan si Dalisay. Huminto ang kanyang paghinga. Ang basahan ay nanatiling nakabitin sa ere. Ang ingay ng palengke ay biglang naglaho sa kanyang pandinig. Hindi maari. Ang mga matang yon, malungkot at malalim. Ang bahagyang pagkakurba ng mga labing iyon, kahit na hindi nakangiti. At ang maliit, halos hindi mapansing nunal sa gilid ng kanang kilay. Parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala, ang isang mukhang matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Isang mukhang katulad ng nasa harapan niya ngayon. Ang mukha ng kanyang kakambal. Luningning. Halos pabulong na, sabi niya sa sarili. Nabitawan niya ang basahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Paano nangyari ito? Isang biro ba ng tadhana? 10 taon na siyang walang balita kay Luningning mula nang huli silang magtalo, mula nang umalis ito ng walang paalam. Isang parte ng isip ni Dalisay ang gustong tumakbo palayo, iwan ang bata, at bumalik sa kanyang ligtas at simpleng mundo. Ngunit ang isa pang parte, ang pusong matagal nang natutulog, ay biglang nagising. Tinitigan niya ang bata. Ang gutom, ang pagod, ang kaluluwang tila nawawala sa kanyang munting katawan. Tumayo si Dalisay, bumalik sa kanyang pwesto
at kumuha ng isang piraso ng pandesal mula sa kanyang baunan. Muli siyang lumuhod at iniabot ito sa bata. Sa pagkakataong ito, gumalaw ang bata. Dahan-dahan, inabot nito ang tinapay. Ang paraan ng paghawak nito ay maingat, na para bang hindi ito sanay na may nag-aabot sa kanya ng pagkain. Dinala niya ang bata sa isang maliit na bangko sa likod ng kanyang pwesto, malayo sa agos ng tao. Umupo sila roon sa katahimikan habang inuubos ng bata ang tinapay. Hindi ito nagsasalita. Hindi rin siya nagtatanong. Ang tanging naririnig lamang ay ang kanilang mga paghinga at ang malayong ingay ng palengke. Nang matapos ang bata, tinitigan lang siya nito. Sa mga matang iyon, nakita ni Dalisay ang multo ng kanyang kapatid, ang multo ng kanyang kahapon. Gabi na nang magsimulang magligpit ng paninda si Dalisay. Ang bata ay nakaupo pa rin sa bangko, yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Kailangan na niyang umuwi. Ano ang gagawin niya? Hindi niya pwedeng iwan ang bata dito. Anong pangalan mo? Sinubukan niyang muli. Katahimikan. Saan ka nakatira? Katahimikan pa rin. Napabuntong hininga si Dalisay. Ang puso niya ay puno ng pagkalito at takot. Tumingin siya sa mga mata ng bata, ang mga matang kamukhang-kamukha ni Luningning. At sa gitna ng katahimikan, isang pangalan ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang bulong na dala ng hangin at ng multo ng kahapon. Luningning. Kilala mo ba si Luningning? Hindi sumagot ang bata. Ngunit sa isang iglap, ang blangkong titig nito ay napalitan ng matinding pagkagulat. Nanlaki ang kanyang mga mata, isang reaksyon na mas malakas pa sa anumang sigaw. Kinabukasan, sumikat ang araw na may dalang kakaibang pag-asa sa maliit na barong-barong ni Dalisay. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi lamang para sa sarili niya ang sinaing at pritong itlog na kanyang inihanda. May isa pang maliit na plato sa kanyang hapag, naghihintay. Ang bata ay mahimbing na natulog sa isang lumang banig na inilatag niya sa sahig. Payapa ang mukha nito, na wala ang bakas ng takot at pagkalito na bumalot dito kahapon. Pinagmasdan siya ni Dalisay, hindi pa rin niya alam ang pangalan nito. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Ang tanging alam niya ay ang koneksyon, isang misteryosong hibla na nag-uugnay sa bata sa kanyang nakaraan. Tatawagin kitang sinag, bulong ni Dalisay sa natutulog na bata. Dahil sa gitna ng madilim kong mundo, para kang isang sinag ng araw. Nang magising ang bata, wala pa ring salitang namutawi sa mga labi nito. Ngunit nang makita nito ang pagkain sa mesa, isang bagay ang nagbago. Dahan-dahan itong lumapit at umupo. At habang nanginginig pa ang mga kamay nito sa pagsubo, sa kalagitnaan ng pagkain isang napakaliit, halos hindi mapansing na ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang nangiting tumagos sa puso ni Dalisay at nagbigay init sa buong pagkatao niya. Sa sandaling iyon, nawala ang kanyang mga pag-aalinlangan. Mananatili ang bata sa kanya. Poprotektahan niya ito. Sa palengke, ang pagdating ni Dalisay kasama si Sinag ay agaw pansin. Ang mga kapwa niya tindera ay nagbubulungan, puno ng pagtataka. Sino ang bata? Saan niya nakuha? Ngumingiti lamang si Dalisay, isang nangiting matagal nang hindi nakikita sa kanyang muka. Hahayaan na lang muna niya silang mag-isip. Ang mahalaga, ang maliit na kamay ni Sinag ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang bestida. Ngunit ang atensyon na yon ay hindi lamang nagmula sa mga tsismosa. Bandang tanghali, isang lalaki ang huminto sa tapat ng kanyang pwesto. Kakaiba ito sa karaniwang mamimili sa palengke ng tala. Malinis ang kanyang kasuotan, makintab ang sapatos, at may ngiti sa labi na tila pinag-aralan. Magandang araw, Ale. Magalang na bati nito. Ako si Silas mula sa Lingap Kalinga Foundation. May hinahanap lang kaming isang batang nawawala. Biglang kumabog ng mabilis ang dibdib ni Dalisay. Ganoon po ba?
Oo, sabi ni Silas habang ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng pwesto ni Dalisay bago ito tuluyang tumuon sa batang nagtatago sa likod niya. Mga 5 taong gulang, hindi nagsasalita, mukhang naliligaw. Bawat salitang binitawan ni Silas ay tila isang suntok sa sikmura ni Dalisay. Isang eksaktong paglalarawan kay Sinag. Paano? Paanong nalaman ng isang estranghero mula sa isang foundation ang tungkol sa isang batang kakarating lang sa buhay niya? Automatikong hinila niya si Sinag papalapit sa kanya na para bang ang kanyang katawan ay kayang maging isang pader na proprotekta rito mula sa buong mundo. Kailangan niyang magsinungaling para sa bata. Pasensya na po, sir. Wala po akong nakitang ganyang bata. Sabi niya, pilit na pinatatag ang kanyang boses na nagsisimula ng manginig. Alam niyo naman po, maraming bata dito sa palengke. Baka sa kabilang dulo niyo po nakita. Pinanatili ni Silas ang kanyang ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na ngumingiti. Tila may kakayahan itong tumagos sa kanyang pagkukunwari. Sigurado ka, Ale? May malaking tulong na ibibigay ang aming foundation para sa sino mang makakahanap sa kanya. Mahalaga siya sa amin. Umiling si Dalisay. Ibinaling ang tingin sa kanyang mga panindang kamatis na para bang bigla itong naging pinaka-interesanting bagay sa mundo. Pasensya na po talaga. Sana mahanap niyo na siya. Nakita ni Sinag ang takot sa mga mata ni Dalisay. Mas lalo nitong hinigpitan ang kapit sa damit niya. Ang munting katawan ay nagsimulang manginig. Naramdaman ni Dalisay ang panginginig na yon at mas lalo lang tumibay ang kanyang desisyon. Hindi niya ibibigay ang bata. Tumagal pa ng ilang sandali ang titig ni Silas bago ito tuluyang tumango. Sige, magtatanong-tanong na lang muna ako sa iba. Maraming salamat sa iyong oras. Sa pagtalikod ni Silas, saka lang nakahinga ng maluwag si Dalisay. Hinaplos niya ang ulo ni Sinag. Shh, okay lang. Nandito lang ako. Bulong niya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang papalayong anyo ng lalaki, alam niyang hindi pa ito tapos. May mali. May panganib na unti-unting lumalapit sa kanila. Kailangan niya ng tulong. Isang taong mapagkakatiwalaan. Iniwan niya sandali ang pwesto sa pangangalaga ng katabing tindera at hinanap ng kanyang mga mata si Mang Datu, ang pinakamatanda at pinakarespetadong tindero sa kanilang hanay. Si Mang Datu, sa kanyang pwesto ng mga tuyo at bigas, ay parang isang haligi ng palengke ng tala. Ang kanyang mga salita ay may bigat. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapanatagan. Mang Datu, tawag ni Dalisay. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Agad na napansin ng matanda ang balisang anyo ni Dalisay. Oh, Dalisay, anong problema? At sino itong kasama mong anghel? Sabi niya, bahagyang ngumiti kay Sinag. Mabilis ngunit pabulong na ikinuwento ni Dalisay ang tungkol sa pagdating ni Silas. Habang nagsasalita siya, ang mukha ni Mang Datu ay unti-unting nagseryoso. Nakita ko rin ang lalaking yan kanina. Sabi ni Mang Datu, hinahaplos ang kanyang puting buhok sa baba. Kakaiba ang dating. Masyadong malinis para maligaw dito sa putikan. Masyadong mapagmasid ang mga mata. Ano po ang gagawin ko, Mang Datu? Natatakot po ako para sa bata. Tinitigan ni Mang Datu si Dalisay. Pagkatapos ay si Sinag na nakatago pa rin sa likod niya. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Huwag kang mag-alala, Dalisay. Pamilya tayo dito sa palengke. Hindi ka namin pababayaan. Kakausapin ko ang ilan sa mga kasama natin. Babantayan namin kayo. Hindi makakalapit ang lalaking iyon nang hindi namin nalalan. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Dalisay. Ang pangako ni Mang Datu ay sapat na para bigyan siya ng lakas ng loob. Nagpasalamat siya at bumalik na sa kanyang pwesto. Hawak pa rin ang kamay ni Sinag. Ngunit ang panandaliang kapanatagan ay agad na binasag. Mula sa di kalayuan, sa kabilang dulo ng pasilyo, muling lumitaw si Silas. Hindi ito lumapit. Nakatayo lang ito roon, nakatingin ng diretso sa kanila.
Biglang nawala ang lahat ng tao at ingay sa paligid ni Dalisay. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaki at ang ngiti nitong na ngayon ay nakakakilabot na. Iniangat ni Silas ang kanyang kamay na tila nagpapaalam. At sa gitna ng ingay ng palengke, ang kanyang boses ay malinaw na narinig ni Dalisay, isang boses na malamig at puno ng kasiguraduhan. Salamat sa tulong mo, Ale. Huminto ito sandali. Tinitiyak na nakukuha niya ang buong atensyon ni Dalisay. Pero alam kong nandyan siya at ang pangalan niya ay Sinag. Nanlamig ang buong katawan ni Dalisay. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Paano? Paanong nalaman nito ang pangalang siya mismo ang nagbigay? Ang mga salitang yun ni Silas ay tumatak sa isip ni Dalisay na parang isang mainit na bakal. Ang pangalan niya ay Sinag. Hindi. Mali. Imposible. Siya at siya lamang ang nagbigay ng pangalang iyon sa bata kaninang umaga. Walang sino man ang nakarinig. Walang sino man ang nakaalam. Maliban na lang kung ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Maliban na lang kung ang lalaking iyon ay hindi lang basta naghahanap. Siya ay nanonood. Matagal nang nanonood. Ang takot na naramdaman ni Dalisay kanina ay napalitan ng isang mas malalim at mas nakakaparalisang kilabot. Ang nangiti ni Silas, ang kanyang magalang na pananalita. Lahat ng yon ay isang maskara. Sa likod nito ay may nagkukubling panganib, isang anino na ngayon ay bumabalot sa kanila ni Sinag. Ang buong hapon ay lumipas na parang isang masamang panaginip. Bawat anino ay tila si Silas. Bawat estrangherong napapadaan ay tila nagmamasid. Ang mga mata ni Mang Datu at ng ilang tindera ay laging nakabantay, ngunit hindi nito nabawasan ang bigat sa dibdib ni Dalisay. Ang kalaban nila ay hindi isang ordinaryong tao. Isa itong ahas na marunong magtago sa damuhan gabi. Sa kanilang maliit na barong-barong, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng palengke. Si Sinag ay mahimbing nang natutulog, ngunit si Dalisay ay dilat na dilat, pinakikinggan ang bawat kaluskos sa labas, ang bawat tahol ng aso sa di kalayuan. Paano nalaman ni Silas ang pangalan? At bakit? Bakit ganoon na lamang ang interes niya sa isang batang walang kahit ano? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip. Walang sagot, walang katapusan. Hindi niya matanggap na nagkataon lang ang lahat. Kailangan niyang malaman. Kailangan niya ng kahit isang maliit na piraso ng katotohanan na pwedeng kapitan. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag gisingin ang bata. Kinuha niya ang munting bungkos ng maruruming damit ni Sinag na itinabi niya sa isang sulok. Ito lang ang tanging dala ng bata nang dumating ito. Ito lang ang tanging koneksyon nito sa kung saan man ito nanggaling. Isa-isa niyang siniyasat ang bawat piraso. Ang luma at punit-punit na shorts, ang t-shirt na kupas na ang kulay. Walang marka, walang pangalan, walang kahit ano. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang mapansin niya ang isang maliit na bukol sa laylayan ng bulsa ng shorts. May tahi ito na halatang hindi orihinal, isang tahi na minadali, ginawa para magtago ng isang bagay na mahalaga. Nanginginig ang mga kamay ni Dalisay habang maingat niyang tinatanggal ang tahi gamit ang isang maliit na gunting. Nang mabuksan niya ito, isang maliit na bagay na nakabalot sa plastik ang nahulog sa kanyang palad. Isang medalyon. Luma na ito at tanso, ngunit sa loob, may isang bagay na mas mahalaga. Dahan-dahan niyang binuksan ang medalyon. Ito ay isang locket para sa litrato. At sa loob, may isang piraso ng larawan na pinutol sa kalahati. Nanigas si Dalisay. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang babae sa larawan, ang babaeng nakangiti habang karga-karga ang isang sanggol na natutulog. Ang mukha nito ay hindi lamang kamukha niya.
ito ay ang mukha niya. O mas tamang sabihin, ito ay ang mukha nilang dalawa, ni Luningning. Ngunit alam ni Dalisay, sa paraan ng pagngiti ng babae sa litrato, sa kislap ng mga mata nito na puno ng pangarap, alam niyang hindi siya iyon. Siya si Luningning, ang kanyang nawawalang kakambal, at ang sanggol sa kanyang mga bisig, ang sanggol na may parehong hugis ng mukha, parehong maliliit na kamay. Sinag. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang dasal. Ang batang ito, ang batang tinawag niyang Sinag, ay anak ni Luningning. Pamangkin niya, dugo ng kanyang dugo. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Ang pagkakahawig, ang biglaang paglitaw ni Sinag sa palengke. Ang pagdating ni Silas, hindi ito naghahanap ng isang nawawalang bata. Hinahanap nito si Sinag, hinahanap nito ang anak ni Luningning. Bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Dalisay, mga luha ng gulat, ng sakit, at ng biglaang pagmamahal na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ito ang dahilan kung bakit naramdaman niya ang kakaibang koneksyon. Ito ang dahilan kung bakit handa siyang protektahan ang bata. Dahil sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, nararamdaman niyang pamilya niya ito. Dahan-dahan, siyang lumapit sa natutulog na si Sinag. Iniangat niya ang larawan at itinabi sa mukha ng bata. Walang duda. Siya nga iyon. Hinawakan ni Sinag ang larawan kahit sa kanyang pagtulog na para bang alam nito kung ano yon. At sa katahimikan ng gabi, bumulong ang mga labi nito. Isang salitang halos hindi marinig, ngunit malinaw sa pandinig ng isang pusong naghahanap ng kasagutan. Inay? Kinabukasan, bumalik si Dalisay sa palengke na may bagong determinasyon. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ngayon may kasama na itong tapang. Hindi na lamang isang batang kalye ang pinoprotektahan niya. Pinoprotektahan niya ang huling piraso ng kanyang kapatid. Pinoprotektahan niya ang kanyang pamilya. Ngunit ang tapang na iyon ay agad na susubukin. Sa di kalayuan, papalapit si Silas. Ngayong araw, wala nang ngiti sa kanyang mukha. Wala nang pagkukunwaring kabaitan. Ang tanging naroon ay ang lamig at panganib. Tapos na ang palaro, Dalisay. Sabi ni Silas, ang boses ay matigas at walang emosyon. Alam kong alam mo na kung sino siya. Ibiigay mo sa akin ang bata. Hinarap siya ni Dalisay. Itinago si Sinag sa kanyang likuran. Hindi. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Silas. Akala mo ba may pagpipilian ka? Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay tila nagpapayanig sa lupa. Ibigay mo siya sa akin ng maayos o mananagot ang buong palengkeng ito. Isang tawag ko lang, Dalisay. Isang tawag lang at magliliyab ang lugar na ito. Bumagsak si Silas sa isang upuang plastik sa loob ng isang maliit at maalinsangang kwarto sa paupahan. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Ito ang kanyang lungga, ang kanyang pansamantalang taguan, isang mundong napakalayo sa malinis at kagalang-galang na imaheng ipinapakita niya sa labas. Hinubad niya ang kanyang polo, inihagis ito sa sahig, at napasabunot sa sariling buhok. Ang galit at pagkadismaya ay kumukulo sa loob niya. Dalisay. Isang simpleng tindera ng gulay, ngunit ang tapang sa mga mata nito kanina ay parang isang pader na hindi niya inaasahang babanggain. Ang pagbabanta niya tungkol sa pagsunog sa palengke ay isang desperadong bluff, isang salitang binitawan dahil naubusan na siya ng baraha. Hindi dapat ganito. Dapat ay simple lang ang lahat. Kunin ang bata, ihatid, at tapos na. Makakalaya na siya. Makakapagsimula ng muli. Ngunit wala nang simple sa buhay niya. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang matinis na tunog na tila tumusok sa kanyang mga tainga. Nakita niya ang pangalan sa screen. Senyor Valeriano. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran.
Bawat tawag mula sa numerong ito ay isang paalala kung kanino siya tunay na pag-aari. Pinakalma niya ang kanyang paghinga bago sagutin. "Hello, senyor," sabi niya. Pilit na pinapanatiling matatag ang kanyang boses. "Silas." Ang sagot mula sa kabilang linya ay hindi pa sigaw. Ito ay mas malala. Ito ay malamig, kalmado, at walang anumang emosyon. Isang boses na sanay mag-utos at pumatay nang hindi man lang tumataas. "Kamusta na ang simpleng gawain na ipinagkatiwala ko sa'yo?" Napalunok si Silas. May kaunting aberya lang po, senyor. Pero kontrolado ko po ang sitwasyon. Ang bata ay nasa akin na bukas din. Isang sandali ng katahimikan. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. "Aberya?" Ulit ng boses. "Ang kliyente ay hindi isang taong mahilig maghintay, Silas. Ang bayad na ibinigay niya ay para sa isang produkto, hindi para sa mga kwento ng aberya. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga empleyadong hindi nakakapag-deliver?" Hindi na kailangang sagutin ni Silas. Alam na alam niya. Nakita na niya ito dati. "Bukas." Pagpapatuloy ng boses. "Wala nang palugit. Dalhin mo sa akin ang bata sa bodega sa pantalan pagsapit ng gabi. Kung hindi, ang utang mo sa akin ay hindi na pera ang magiging kabayaran. Naiintindihan mo ba ako?" "Oo po, senyor." "Malinaw po," sagot ni Silas. Ang lalamunan ay tila natuyo. Click. Namatay ang tawag. Ibinagsak ni Silas ang telepono sa kama. Ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Desperado na siya. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. At sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang alaala ang biglang lumitaw. Isang multo mula sa isang buhay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang maaliwalas na hapon sa dalampasigan. Ang hangin ay maalat at ang alon ay marahang humahalik sa buhangin. Isang babaeng tumatawa, ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin. Si Luningning. "Silas, bilisan mo!" Sigaw nito. Ang kanyang tawa ay parang musika. "Mahuhuli na tayo sa paglubog ng araw." Hinabol niya ito at nang maabutan niya, niyakap niya ito mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito at sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw sa abot tanaw. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ay perpekto. Sa mga sandaling iyon, sila lang dalawa. "Pangarap ko, Silas," bulong nito, "na magkaroon tayo ng isang maliit na bahay malapit sa dagat at isang anak. Isang anak na lalaki na kamukha mo." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Silas. Isang luhang dala ng matinding pagsisisi. Nasaan na ang mga pangarap na iyon? Nasaan na ang lalaking nangako sa babaeng iyon ng isang magandang kinabukasan? Ang lalaking yon ay namatay noong araw na pumasok siya sa mundo ng kasinungalingan, sa mundo ni Senyor Valeriano. Dahil sa utang at maling mga desisyon, siya ang dahilan kung bakit nasira ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit nawala si Luningning. Bigla siyang tumayo. Ang pagsisisi ay napalitan ng galit. Galit sa sarili, galit sa mundo. Lumapit siya sa isang basag na salamin sa pader at tinitigan ang sariling refleksyon. Ang nakita niya ay hindi na ang lalaking minahal ni Luningning. Ang nakita niya ay isang halimaw, isang alipin ng takot. Kailangan niyang mabuhay. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Kinuha niya ang kanyang wallet mula sa bulsa ng pantalon. Maingat niyang binuksan ang isang nakatagong bahagi nito. Sa loob, may isang luma at lukot na litrato. Isang litrato nilang dalawa ni Luningning. Nakangiti sa kamera. Sa mismong dalampasigan na yon mula sa kanyang alaala. Pinagmasdan niya ang larawan. Ang daliri niya ay marahang dumadampi sa nakangiting mukha ni Luningning, ang babaeng minahal. Hinanga. Nang higit pa sa kanyang buhay, ang babaeng sinubukan niyang ilayo sa mundong ito, pero siya rin mismo ang humila pabalik.
Patawarin mo ako, Nuning. Bulong niya sa katahimikan ng kwarto. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Patawarin mo ako. Ngunit ang pagsisisi ay hindi makakapagligtas sa kanya. Ang mga luha ay hindi makakapagpabago sa utos ni Senyor Valeriano. Ang tanging makakapagligtas sa kanya ngayon ay ang bata, ang anak nila. Ang batang dapat sana ay simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ngayon ay naging isang susi na lamang para sa kanyang kaligtasan. Isinara niya ang wallet nang may biglaang determinasyon. Ang kalambutan sa kanyang mga mata ay nawala, napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Wala nang atrasan. Kung kailangan niyang maging halimaw para mabuhay, magiging halimaw siya. Kung kailangan niyang takutin, saktan o sirain ang kapatid ni Luningning para lang makuha ang bata, gagawin niya. Ang pag-ibig niya para kay Luningning ay totoo. Ngunit ang takot niya kay Senyor Valeriano ay mas makapangyarihan. Lumabas siya ng kwarto, suot ang isang bagong polo, ang kanyang mukha ay muling naging isang blangkong maskara. Kailangan niyang magplano. Kung hindi gumana ang pagbabanta, kailangan niyang gumamit ng ibang paraan. Kailangan niyang lumikha ng isang sitwasyon kung saan si Dalisay mismo ang mapipilitang ibigay sa kanya ang bata. Isang sitwasyon kung saan ang pagprotekta sa bata ay magiging mas mapanganib kaysa sa pagsuko nito. Habang naglalakad siya palayo sa eskinita, ang larawan ni Dalisay na matapang na humaharang sa kanya ay muling pumasok sa kanyang isip. Sa isang saglit, nakita niya ang anino ni Luningning sa babaeng iyon. Ang parehong tapang, ang parehong determinasyon na ipaglaban ang mahalaga sa kanila. Umiling siya, pilit na iwinaksi ang isiping iyon. Hindi sila pareho. Si Dalisay ay isang balakid na kailangan niyang alisin sa kanyang daraanan. Pasensya ka na, Dalisay, bulong niya sa hangin. Ngunit kailangan kong mabuhay. Ang pangalan ng desperasyon ay Silas, at sa ngalan ng pagpapatuloy ng kanyang hininga, handa siyang isakripisyo ang lahat, kahit na ang huling piraso ng alaala ng babaeng minsan niyang tinawag na kanyang mundo. Ang pagbabanta ni Silas ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang lason na dahan-dahang kumakalat sa isip ni Dalisay kahit na matagal nang umalis ang lalaki. Isang tawag lang at magliliyab ang lugar na ito. Gabi na. Nakaupo si Dalisay sa sahig ng kanyang barong-barong. Pinagmamasdan ang payapang mukha ni Sinag habang ito'y natutulog. Ang bawat paghinga ng bata ay isang paalala sa kanya kung gaano kalaki ang nakataya. Ang palengke ng tala, ang kanyang tahanan, ang munting mundo ng mga taong naging pamilya na niya ay nasa bingit ng panganib. Dahil sa kanya, dahil sa pagprotekta niya sa batang ito, napapikit siya ng mariin. Ang takot ay tila isang kamay na humihigpit sa kanyang lalamunan. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may isa pang damdamin na mas matagal nang nananahan sa kanya. Isang damdaming pamilyar at masakit. Pagsisisi. Ang banta ni Silas tungkol sa gulo ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang alaala. Isang pinto na 10 taon na niyang pilit na isinasara. Bigla, hindi na siya nasa loob ng kanyang barong-barong. Nasa loob na siya ng maliit na kwartong inuupahan nila noon ni Luningning. Parang kahapon lang. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Si Luningning ay nakatayo sa harapan niya. Ang buhok ay magulo. Ang mga mata ay namumumugto at puno ng isang emosyon na hindi niya maintindihan noon, isang halo ng takot at matinding desperasyon. Sa pakiusap, nanginginig ang boses ni Luningning. Kailangan ko ng pera, malaking pera. Tinitigan siya ni Dalisay. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Pagod na siya. Pagod na sa mga biglaang desisyon ng kapatid, sa mga planong laging nauuwi sa wala. Siya ang laging nag-iipon. Siya ang laging praktikal, habang si Luningning naman ay laging nangangarap ng mga bituin. Para saan na naman, Nuning? Tanong niya. Ang boses ay walang pasensya.
May bago ka na namang negosyong naisip? Isa na namang investment na siguradong kikita raw. Pero pagkatapos ng 1 linggo ay wala na? Umiling si Luningning. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi, Say. Iba ito. Ito na ang pinakamahalagang bagay sa buong buhay ko. Lagi mo namang sinasabi yan. Sagot ni Dalisay. Ang puso niya ay tumitigas. At lagi, ako ang naiiwan para pulutin ang mga piraso. Wala akong pera, Nuning. Meron. Alam kong meron kang itinabi. Halos pasigaw na. Sabi ni Luningning. Ang desperasyon ay umaapaw na. Pakiusap, Say. Ito na lang ang pagkakataon para makalaya kami ng anak ko. Natigilan si Dalisay sa salitang anak. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Anak? Nuning, ano na namang kalokohan ito? Huwag mo akong daanin sa drama para lang makuha ang gusto mo. Iyon na yata ang pinakamasakit na salitang binitawan niya sa buong buhay niya. Nakita niya ang pagkasira sa mukha ni Luningning. Ang pag-asa sa mga mata nito ay biglang namatay. Napalitan ng isang blangkong sakit. Hindi mo talaga ako maiintindihan, bulong nito. Ang boses ay halos hangin na lang. Paano kita maiintindihan kung ayaw mong magpaliwanag? Giit ni Dalisay. Malaya saan? Sa isa na namang sa mga kalokohan mo? Sa isa na namang lalaking iiwan ka lang din sa huli? Hindi na sumagot si Luningning. Tinalikuran na lang siya nito. Kinuha nito ang isang maliit na bag, isinukbit sa balikat, at naglakad patungo sa pinto. Nuning, saan ka pupunta? Sigaw ni Dalisay, biglang nakaramdam ng kaba. Huminto ito sa may pinto, ngunit hindi lumingon. Sa lugar kung saan may pag-asang magsimulang muli. At pagkatapos, umalis na ito. Ang pagsara ng pinto ay umalingaungaw sa maliit na silid. Isang tunog na magiging huling alaala niya ng kanyang kakambal. Ang alaala ay biglang naglaho at si Dalisay ay muling napabalik sa kasalukuyan. Ang dibdib niya ay sumisikip, hirap siyang huminga. Ang mga salita ni Luningning ay bumabalik sa kanya. Ngunit ngayon, mayroon na itong ibang kahulugan. Isang kahulugan na nakakapangilabot. Ito na lang ang pagkakataon para makalaya kami ng anak ko. Ang anak. Si Sinag. Hindi ito isang kasinungalingan. Hindi ito isang drama. Ito ay isang katotohanang sumasampal sa kanya ngayon. Si Luningning ay hindi humihingi ng pera para sa isang negosyo. Humihingi ito ng tulong para makatakas. Makatakas mula sa isang bagay o isang tao na lubhang mapanganib. At siya ang huling taong nilapitan nito. At tinalikuran niya ito. Isang matinding pagsisisi ang bumaha sa kanyang kaluluwa. Mas malakas pa sa takot na nararamdaman niya para kay Silas. Kung sana naniwala lang siya. Kung sana ibinigay na lang niya ang pera. Baka sakaling kasama pa nila si Luningning ngayon. Baka sakaling hindi ganito kabasag ang buhay ni Sinag. Patawarin mo ako, Nuning. Hagulgol niya sa katahimikan. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako. Bigla, sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Napabangon si Sinag mula sa kanyang pagkakatulog. Ang mga mata nito ay dilat na dilat sa takot. Ang katawan ay pawisan at ang bibig ay nakabuka sa isang sigaw na puno ng purong lagim. At mula sa bibig na yon, isang salita ang lumabas. Malinaw, matinis, at nakakakilabot. Kotse. Ang salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw sa isip ni Dalisay kahit pa matagal nang bumalik sa pagtulog si Sinag pagkatapos ng kanyang masamang panaginip. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Ang puso niya ay pinaghalong awa at takot. Ang isang simpleng salita ay nagbukas ng napakaraming katanungan
Ano ang nangyari sa loob ng isang kotse? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi siya nagsasalita? Ito ba ang huling alaala niya ng kanyang ina? Ang pagsisisi na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Hindi na sapat na protektahan lang si Sinag. Kailangan niyang lumaban. At alam niyang hindi niya ito kayang gawin ng mag-isa. Ang pagbabanta ni Silas ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong palengke ng tala. Karapatan nilang malaman. Karapatan nilang magpasya kung lalaban sila kasama niya. Kinaumagahan, bago pa man dumagsa ang mga mamimili, hinanap niya si Mang Dato. Ang matanda ay nag-aayos pa lamang ng kanyang mga sako ng bigas, ngunit agad nitong napansin ang kakaibang bigat sa mga mata ni Dalisay. Mang Dato, panimula niya, ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Kailangan ko po kayong makausap. Kailangan ko pong sabihin sa inyo ang lahat. Dinala siya ni Mang Dato sa likod ng kanyang pwesto sa isang lugar na hindi gaanong dinadaanan ng tao. Doon, sa gitna ng amoy ng bigas at mga tuyong pampalasa, ibinuhos ni Dalisay ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagkakapareho ni Sinag at ni Luningning. Ipinakita niya ang medalyon at ang kalahating piraso ng litrato. Ikinuwento niya ang huli nilang pag-uusap ng kanyang kakambal, ang paghingi nito ng tulong para makalaya. At sa huli, ang panaginip ni Sinag at ang sigaw nito ng kotse. Habang nagsasalita si Dalisay, ang mukha ni Mang Dato ay dahan-dahang nagbago. Ang simpleng pag-aalala ay napalitan ng malalim na pag-unawa at pagkatapos ng isang tahimik ngunit matinding galit. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya si Sinag na mahigpit na nakakapit kay Dalisay. Pagkatapos, tumingin siya kay Dalisay at ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi awa, kundi respeto. Hindi ka nag-iisa dito, Dalisay, sabi ng matanda. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Ang problema mo ay problema nating lahat. Ang batang yan ay nasa teritoryo natin. At dito sa palengke ng tala, pamilya tayo. Iniwan siya sandali ni Mang Dato. Pagbalik nito, kasama na niya ang dalawa sa mga pinakarespetadong tindera sa palengke. Si Aling Nita, ang matabang nagtitinda ng isda na kilala sa kanyang matinis na boses at matapang na puso. At si Kuya Rody, ang higanting magkakarne na tahimik ngunit laging handang tumulong. Sa isang munting pagpupulong sa likod ng mga sako ng bigas, muling inilahad ni Mang Dato ang sitwasyon. Ang reaksyon nila ay mabilis. Walang hiya. Bulong ni Aling Nita, ang mga mata ay nanlilisik. Sino ang Silas na yan para takutin ang isa sa atin? Si Kuya Rody ay hindi nagsalita, ngunit kinuyom niya ang kanyang malalaking palad, 1 kilos na mas malakas pa sa anumang salita. Ito ang gagawin natin, sabi ni Mang Dato. Mula ngayon, ang bawat isa sa atin ay magiging mata at tenga ni Dalisay. Walang sinumang estranghero ang makakalapit sa pwesto niya nang hindi natin napapansin. Hindi tayo gagamit ng dahas, maliban kung kinakailangan. Gagamitin natin ang lakas ng palengke, ang lakas ng pagkakaisa. At ganoon nga ang nangyari. Nang dumating si Silas bandang tanghali, ang kanyang lakad ay puno pa rin ng kumpiyansa. Ang kanyang mukha ay may mapanuyang ngiti. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago. Habang papalapit siya sa pwesto ni Dalisay, biglang nadulas si Aling Nita habang buhat-buhat ang isang timba ng pinaghugasan ng isda. Ang lahat ng malansa at mabahong tubig ay tumalsik sa makintab na sapatos at malinis na pantalon ni Silas. Ay naku, patawad po sir. Ang dulas naman dito, sigaw ni Aling Nita. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala, habang ang mga mata ay nang aasar. Napamura ng mahina si Silas, nandidiri. Sinubukan niyang maglakad sa kabilang pasilyo para iwasan ang putik na nilikha ni Aling Nita. Ngunit pagdating niya roon, hinarangan naman ng dambuhalang katawan ni Kuya Rody ang daan.
May buhat-buhat itong isang malaking blok ng baka. Sandali lang po, sir. Dadaan lang po itong karne. Sabi ni Kuya Rody, ang boses ay mabagal at walang emosyon habang sinasadya niyang bagalan ang kanyang paglakad. Naiinis at nababanas, napilitan si Silas na maghintay. Bawat segundo ay tila isang insulto. Sa paligid, ang mga tindera ay nagkikibit-balikat at nagbubulungan na para bang wala silang kamalay-malay sa nangyayari. Mula sa kanyang pwesto, pinanood ni Dalisay ang lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon ngayong araw. Hindi siya nag-iisa. Ang mga taong ito, ang kanyang pamilya sa palengke, ay bumubuo ng isang hindi nakikitang pader sa paligid nila ni Sinag. Ang simpleng pagtalsik ng tubig at pagharang sa daan ay mas malakas na mensahe kaysa sa anumang sigaw. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Sa wakas, sumuko si Silas. Puno ng inis, tumalikod siya at naglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin, huminto ito. Lumingon siya at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumingin siya ng diretso kay Dalisay. Sa gitna ng ingay ng palengke, isinigaw niya ang mga salitang nagpabalik ng lamig at takot sa puso ni Dalisay. Hindi mo siya kayang protektahan magpakailanman. Dalisay, hindi mo alam kung kaninong anak yan. Hindi mo alam kung kaninong anak yan. Ang sigaw ni Silas ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng palengke ng tala. Ang mga bulungan ay huminto. Ang lahat ng mata ay napunta kay Dalisay pagkatapos ay sa papalayong anyo ni Silas. Ang mga salitang yon ay hindi lang isang tanong. Ito ay isang akusasyon, isang lason na inihagis sa hangin upang sirain ang tiwala na kabubuo pa lamang. Alam ni Dalisay na anak ito ni Luningning. Ngunit kaninong anak nga ba talaga ito? Sino ang ama? At bakit ganoon na lamang kadilim ang babala sa boses ni Silas? Kinagabihan, habang nagliligpit na ang mga tinder, hindi mapakali si Dalisay. Hindi na sapat ang depensa. Hindi na sapat ang paghihintay. Kailangan nila ng sagot. Kailangan nilang malaman kung sino talaga ang kalaban nila. May punto siya, Dalisay. Sabi ni Mang Datu, ang mukha ay seryoso. Hindi natin siya matatalo kung hindi natin alam kung ano ang tunay niyang motibo. Kailangan natin siyang kausapin. Kailangan natin siyang piliting magsalita. Isang plano ang nabuo. Isang plano na mapanganib ngunit kailangan. Alam nila na laging dumadaan si Silas sa isang makitid na eskinita sa likod ng palengke bago ito tuluyang umalis. Iyon ang magiging lugar. Sa tulong ni Kuya Rody at dalawa pang matipunong kargador, hinintay nila ang pagdaan ni Silas. Si Dalisay at Mang Datu ay nagtago sa isang madilim na sulok, habang si Kuya Rody at ang mga kasama nito ay nakapwesto sa magkabilang dulo ng eskinita. Nang pumasok si Silas sa eskinita, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng inis mula sa nangyari kanina. Hindi niya namalayan ang mga aninong biglang humarang sa kanyang daraanan. Saan ka pupunta, Silas? Ang boses ni Mang Datu ay kalmado ngunit may bigat na nagpatigil kay Silas. Mula sa likuran, lumabas si Kuya Rody at ang dalawang kargador. Tuluyan nang isinara ang anumang daan para makatakas. Napatingin si Silas sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang hayop na na-corner. Ano ang ibig sabihin nito? Bitawan niyo ako kung ayaw niyong masaktan. Wala kaming balak na saktan ka, sabi ni Dalisay, lumalabas mula sa dilim. Ang takot ay naroon pa rin sa kanyang dibdib, ngunit tinabunan na ito ng matinding pangangailangan na malaman ang katotohanan. Gusto lang naming malaman, ano ang kailangan mo kay Sinag? Sino ang nag-utos sa'yo? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Silas. Akala niyo ba ganoon lang kadali? Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Kahit na pagsama-samahin niyo pa ang lakas ng buong palengkeng ito, wala kayong binatbat sa kanya. Kung ganoon, sabihin mo sa amin, giit ni Dalisay.
Kung talagang may pakialam ka sa batang ito, bakit mo siya gustong kunin at dalhin sa panganib? Natigilan si Silas sa tanong na yon. Sa isang saglit, ang maskara ng galit sa kanyang mukha ay nabakbak at ang nakita ni Dalisay ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Sakit. Isang malalim at nakakaawang sakit. Wala kayong alam, bulong ni Silas. Ang boses ay biglang nanghina. Kaya nga ipaalam mo sa amin, sabi ni Mang Datu. Doon na bumigay si Silas. Ang lahat ng pagtitimpi, lahat ng galit, lahat ng takot na kinikimkim niya ay biglang bumuhos. Napasandal siya sa pader. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita nila ang tunay na Silas, isang lalaking wasak at desperado. Mahal ko si Luningning, sabi niya. Ang boses ay basag. Mahal na mahal ko siya. Natigilan si Dalisay. Ang lahat ng ingay sa paligid ay tila naglaho. Kami dapat ang magkakatuluyan. Pagpapatuloy ni Silas, ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nangarap kaming bumuo ng pamilya. Nangarap kaming takasan ang lahat. At doon, sa maruming eskinita na yon, ikinuwento niya ang lahat. Ikinuwento niya kung paano siya nagkautang-utang dahil sa pagsusugal, kung paano siya nasangkot sa mga ilegal na gawain ni Senyor Valeriano, isang makapangyarihang tao na walang kinikilalang batas. Ikinuwento niya kung paano nila sinubukang tumakas ni Luningning nang malaman nilang nagdadalang tao na ito. Pero nahuli nila kami, hagulgol ni Silas. Kinuha nila si Luningning. Sinabi nila sa akin na kung gusto kong mabuhay pa siya, kailangan kong magtrabaho para sa kanila. Kailangan kong gawin lahat ng iutos nila. At si Sinag, bulong ni Dalisay, ang puso niya ay parang pinipiga. Anak ko siya, sabi ni Silas, tinitingnan si Dalisay ng diretso sa mata. Si Sinag ay anak ko. Ang revelasyon ay parang isang pagsabog na yumanig sa mundo ni Dalisay. Ang lalaking kinatatakutan niya, ang lalaking kaaway niya, ay ang ama ng batang kanyang inaalagaan. Pero bakit? Bakit mo siya kinukuha ngayon? Tanong ni Dalisay. Hirap na iproseso ang lahat. Dahil may kliyente si Senyor Valeriano, paliwanag ni Silas, ang boses ay puno ng kapaitan. Isang mayaman na hindi magkaanak. Matagal na siyang umorder ng isang batang lalaki. Nang ipanganak ni Luningning si Sinag, itinago niya ito. Itinakas niya at dinala dito sa Baryo San Pag-asa, sa lugar kung saan alam niyang ligtas siya dahil nandito ka. Ngunit nalaman ni Valeriano, at ngayon, inuutusan niya akong kunin ang sarili kong anak para ibenta na parang isang bagay. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa eskinita. Kung hindi ko siya ibibigay, dugtong ni Silas, ang boses ay halos pabulong na. Papatayin nila ako at magpapadala sila ng iba para kunin si Sinag. At ang mga taong yon, hindi sila mag-aatubiling pumatay ng sino mang humadlang sa kanila. Tumingin siya kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong pakiusap. Kumuha siya ng isang mumurahing cellphone mula sa kanyang bulsa. Sa pagkakaalam ko, huling nakita si Luningning sa may pantalan ng San Isidro. Baka may iniwan siyang palatandaan doon. Sabi niya, iniaabot ang telepono kay Dalisay. Ngayon, pakiusap Dalisay. Ibigay mo na sa akin si Sinag. Ito na lang ang tanging paraan para magkaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Ako na ang bahalang mag-isip ng paraan para itakas siya ulit. Magtiwala ka sa akin. Nakatayo si Dalisay sa gitna ng eskinita. Hawak ang mumurahing cellphone na iniabot ni Silas. Ang hangin ay tila naging mas malamig, mas mabigat. Ang isip niya ay isang magulong dagat ng mga emosyon. Galit para kay Silas dahil sa mga kasalanan nito. Awa dahil sa sinapit nito at isang matinding takot para sa kinabukasan ni Sinag. Magtiwala? Paano siya magtitiwala sa isang taong nagsinungaling mula sa simula? Paano siya magtitiwala sa isang taong handang ibigay ang sariling anak sa mga kriminal para lang iligtas ang sarili?
Ngunit ang mga salita nito ay tumatagos sa kanyang puso. Magpapadala sila ng iba at hindi sila mag-aatubiling pumatay. Dalisay, anong gagawin natin? Basag ni Mang Datu sa katahimikan. Si Kuya Rody at ang mga kasama nito ay binitawan na si Silas, ngunit nanatiling nakabantay. Tumingin si Dalisay sa mga mata ni Silas, naghahanap ng kahit anong bahid ng katotohanan. Nakita niya ang desperasyon, nakita niya ang sakit. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang takot, isang takot na kasing tindi ng nararamdaman niya. Kailangan nating malaman kung nagsasabi siya ng totoo. Sabi ni Dalisay, ang boses ay naging matatag. Ang pantalan ng San Isidro. Kung may iniwan nga doong palatandaan si Luningning, kailangan nating mahanap. Isang desisyon ang nabuo. Isang desisyon na puno ng panganib. Kuya Rody, utos ni Mang Datu, bantayan ninyo ang lalaking ito. Huwag ninyong hayaang makaalis. Dalisay, sasamahan kita, sabi ni Mang Datu. Umiling si Dalisay. Hindi po, Mang Datu. Kailangan may maiwan dito para bantayan si Sinag. Si Aling Nita na lang po. Ang pasamahin niyo sa akin. 2 babae lang kami, hindi kami paghihinalaan. Bagamat nag-aalangan, pumayag si Mang Datu. Ang kaligtasan ni Sinag ang pinakamahalaga sa lahat. Sa ilalim ng dilim ng gabi, si Dalisay at si Aling Nita ay sumakay ng tricycle palayo sa palengke ng Tala, patungo sa isang lugar na hindi nila alam kung ano ang naghihintay. Si Sinag ay pansamantalang iniwan sa pangangalaga ni Mang Datu sa loob ng ligtas na pwesto nito ng bigas. Ang pantalan ng San Isidro ay isang lugar na malungkot at nakakatakot sa gabi. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilang nag-iisang poste ng ilaw. Ang amoy ng maalat na tubig dagat ay may kasamang amoy ng kalawang at nabubulok na isda. Ang tanging maririnig ay ang marahang hampas ng alon sa mga haligi ng pantalan. Saan tayo magsisimula? Dalisay. Bulong ni Aling Nita, mahigpit ang hawak sa isang maliit na patalim na itinago niya sa kanyang baywang. Hindi ko alam, sagot ni Dalisay. Maghanap tayo ng kahit ano. Isang bagay na hindi pangkaraniwan. Naghiwalay sila. Maingat na sinusuri ang bawat sulok, bawat tumpok ng basura, bawat lumang bodega. Ngunit wala silang makita. Ang lugar ay parang isang abandonadong sementeryo ng mga barko. Ang pag-asa ni Dalisay ay unti-unting nauubos, napapalitan ng pagdududa. Baka nagsinungaling lang si Silas. Baka ito ay isang patibong. Samantala, pabalik sa palengke ng Tala. Isang biglaang kaguluhan ang sumiklab sa kabilang dulo ng palengke. Isang maliit na pwesto ng mga tuyong paninda ang biglang umapoy. Ang apoy ay hindi malaki, ngunit sapat na para magdulot ng panik sa mga natitirang tindera. Sunog! Sunog! Ang sigawan ay mabilis na kumalat. Ang atensyon ng lahat, kasama na si Mang Datu at Kuya Rody, ay napunta sa kaguluhan. Rody, tulungan niyo akong apulahin ang apoy. Sigaw ni Mang Datu. Kumuha ng isang timba ng tubig. Sa isang saglit ng pagkalito, naiwan si Silas kasama lamang ng isang kargador. At iyon lang ang pagkakataong kailangan niya. Sa isang mabilis at sanay na kilos, siniko ni Silas ng malakas sa tiyan ng bantay. Napasubsob ito sa sakit. Bago pa man makasigaw ang kargador, tumakbo na si Silas, hindi patungo sa labasan, kundi patungo sa direksyon ng pwesto ni Mang Datu. Ang sunog ay isang diversion, isang kaguluhang sinadya niyang likhain sa tulong ng 2 tauhan niya na kanina pa naghihintay sa laba. Nasa loob ng pwesto si Sinag, gising at takot dahil sa ingay. Biglang bumukas ang pinto sa likod. Nakita niya ang mukha ni Silas. Sinag, sabi ni Silas. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Halika, dadalhin kita kay inay. Umiling ang bata. Ang mga mata ay puno ng takot. Umatras ito.
hanggang sa mapadikit sa pader ng mga sako ng bigas. Ngunit wala ng oras si Silas. Marahas niyang hinawakan ang braso ng bata, tinakpan ang bibig nito bago pa man ito makasigaw, at mabilis na dinala palabas sa madilim na eskinita kung saan siya nahuli kanina. Doon, isang itim na kotse na walang plaka ang naghihintay. Pagbalik ni Dalisay at Aling Nita sa palengke, naapula na ang apoy. Ngunit isang mas malaking apoy ang nagliliyab sa kanilang mga puso. Sinalubong sila ng namumutlang mukha ni Mang Datu. Dalisay, patawarin mo ako. Hindi na kailangan pang tapusin ng matanda ang kanyang sasabihin. Tumakbo si Dalisay patungo sa pwesto. Ang pinto ay nakabukas. Ang banig kung saan dapat natutulog si Sinag ay walang laman. Ang tanging naroon, sa ibabaw ng sahig na semento, ay ang maliit at maruming manikang basahan na laging yakap-yakap ni Sinag. Dinampot ito ni Dalisay. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang lakas ay tuluyang umalis sa kanyang katawan. Napaluhod siya, yakap-yakap ang manika, at isang sigaw ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng isang inang nawalan ng anak. Isang sigaw ng matinding sakit at kawalan ng pag-asa. Nawala na si Sinag, nahuli na siya, at kasalanan niya ang lahat. Ang sigaw ni Dalisay ay umalingaw-ngaw sa tahimik na palengke, isang tunog ng purong pagkasira. Sa sahig na semento, yakap-yakap ang munting manikang basahan, ang mundo niya ay gumuho. Ang bawat sandali ng pag-asa, bawat ngiti ni Sinag, bawat pangarap ng isang bagong pamilya ay naging abo. Nawala na siya. At kasalanan niya ito. Ang kanyang desisyon na pumunta sa pantalan, ang kanyang tiwala sa isang hibla ng pag-asa. Iyon ang nagbukas ng pinto para sa kadiliman na kunin si Sinag. Ang sakit ay napakalalim, isang pisikal na kirot sa kanyang dibdib na halos hindi niya kayang hiningahan. Dalisay, patawarin mo kami, sabi ni Mang Datu. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Nalinlang kami, ngunit hindi na narinig ni Dalisay ang mga salita. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita sa kanyang isip. Nawala na, nawala na. Lumipas ang ilang minuto na parang mga oras. Ang pag-iyak ay humupa, napalitan ng isang blangkong katahimikan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, isang bagay ang nagsimulang magbago. Ang matinding sakit ay hindi nawala. Ngunit ito ay dahan-dahang nag-iba ng anyo. Parang isang likidong metal, ito ay tumigas. Naging isang bagay na matibay at matalim. Ang sakit ay naging galit. Isang dalisay at nag-aalab na galit. Galit kay Silas. Galit sa kung sino mang Senyor Valeriano. At higit sa lahat, galit sa sarili niyang kahinaan. Dahan-dahan, itinaas ni Dalisay ang kanyang ulo. Ang mga luha ay tumigil na sa pag-agos. Ang mga mata niya, na kanina lang ay puno ng kawalan ng pag-asa, ay ngayon ay nag-aapoy. Hindi na ito ang mga mata ng isang biktima. Ito na ang mga mata ng isang mandirigma. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bakal na determinasyon. Tinitigan niya ang manikang basahan sa kanyang kamay. Ito na lang ang natitirang koneksyon niya kay Sinag. Hinaplos niya ito at bigla. Isang alaala ang sumilay sa kanyang isipan. Isang alaala na binaliwala niya noon dahil sa sobrang pag-aalala. Ilang araw ang nakalipas habang naglalaro si Sinag. May iginuhit ito sa isang piraso ng lumang karton gamit ang isang piraso ng uling. Mga simpleng guhit ng isang bata. Ngunit may isang larawan doon na natatandaan niya. Isang malaking kahon na may bubong at sa tabi nito, isang isda na may malaking mata. Ano yan, Sinag? Tanong niya noon. Itinuro ng bata ang isda. Pagkatapos ay itinuro ang bibig nito na nakabuka. Walang salita, ngunit malinaw ang mensahe. Ngayon, ang kahulugan nito ay biglang naging malinaw na parang kristal. Ang pantalan ng San Isidro at ang sigaw ni Sinag sa kanyang panaginip. Kotse. Ang bodega.
Bulong ni Dalisay sa sarili. Ang bodega ng isda. Tumingin siya kay Mang Datu. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Mang Datu, sinabi ni Silas na sa pantalan ng San Isidro, ang huling lugar kung saan nakita si Luningning. Baka hindi lang yun lugar kung saan siya nawala. Baka yun din ang lugar kung saan sila nagtatago. Paano ka nakakasiguro, Dalisay? Tanong ng matanda. Ang guhit ni Sinag, paliwanag ni Dalisay. Gumuhit siya ng isang bodega na may isda sa tabi. At ang panaginip niya, ang kotse. Baka iyon ang alaala niya ng pagkuha sa kanyang ina sa lugar na yon. Hindi ito isang katiyakan, isa itong desperadong hula. Ngunit sa puntong ito na lang ang tanging pag-asa na meron sila. At para kay Dalisay, sapat na yon. Hindi tayo pwedeng tumawag ng pulis, sabi ni Kuya Rody. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Ang mga taong tulad ni Valeriano, may mga tao rin sila sa loob, baka lalo lang mapahamak ang bata. Kung ganoon tayo ang kikilos, sabi ni Mang Datu. Ang kanyang desisyon ay buo na. Tumingin siya sa paligid, sa mga matatapang na mukha ng kanyang mga kasamahan. Kuya Rody, tawagin mo ang mga pinakamatitikas nating kasama. Aling Nita, ihanda mo ang mga makakain. Dalisay, ikaw ang magtuturo sa amin ng daan. Ang palengke ng Tala ay muling nabuhay, ngunit hindi dahil sa komersyo. Nabuhay ito dahil sa isang layunin. Sa dilim ng gabi, ang mga tindero ng gulay, isda at karne ay naging isang hukbo. Ang kanilang mga sandata ay hindi mga baril, kundi mga tubo, mga piraso ng kahoy, mga pang-cleaver ng karne, anumang bagay na mahahawakan nila, anumang bagay na maipapanlaban nila. Tumayo si Dalisay at humarap sa isang basag na salamin sa pader ng pwesto. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Dalisay na kilala niya. Ang buhok ay magulo, ang mukha ay marumi sa luha at alikabok, ngunit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay pag-aari na ng isang ina. Isang inang handang pumasok sa impyerno para bawiin ang kanyang anak. Binasag niya ang katahimikan. Oras na. Sumakay sila sa luma at matatag na jeep ni Kuya Rody. Isang tahimik na hukbo na binubuo ng isang dosenang matatapang na kalalakihan at kababaihan patungo sa pantalan. Habang bumibiyahe, mahigpit na hawak ni Dalisay ang manikang basahan. Ito ang kanyang bandera. Ito ang kanyang pangako. Nang marating nila ang labas ng isang luma at kinakalawang na bodega ng isda, malayo sa mga pangunahing daungan, pinatay ni Kuya Rody ang makina ng dayip. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon at ang malakas na kabog ng kanilang mga dibdib. Madilim ang bodega. Mukhang abandonado. Ngunit pagkatapos, narinig nila ito. Isang mahinang tunog mula sa loob. Ang tunog ng isang batang umiiyak. At kasunod nito, ang boses ni Silas, puno ng pagmamadali at takot. Nandito na sila. Bilisan niyo. Ang tunog ng pag-iyak ni Sinag ay parang isang kutsilyong humiwa sa puso ni Dalisay. Ngunit kasabay nito, ito ay parang isang mitya na nagsindi sa nag-aalab niyang galit. Nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Nawala ang lahat ng takot. Ang tanging natira ay ang primal na instinct ng isang ina na protektahan ang kanyang anak. Ako ang mauuna, sabi ni Dalisay. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Dalisay delikado. Panimula ni Mang Datu. Ako ang kailangan nilang makita. Putol niya. Hindi na siya naghintay ng sagot. Sa isang iglap, sinipa ni Kuya Rody ng buong lakas ang kinakalawang na pinto ng bodega. Sa isang malakas na kalabog, pumigay ang sira-sirang kandado. Bumulaga sa kanila ang isang malawak at madilim na espasyo, naliliwanagan lamang ng ilang bombilyang walang takip na nakasabit sa itaas. Ang amoy ng nabubulok na isda at tubig dagat ay nakakasulasok.
At sa gitna ng lahat, nandoon sila. Si Silas, hawak ng mahigpit si Sinag na walang tigil sa pag-iyak. Sa tabi niya ay dalawa pang lalaki na hindi nila kilala. Ang isa ay payat at may peklat sa mukha. Ang isa naman ay malaki ang katawan at may malamig na tingin. Sila ang mga tauhan ni Senyor Valeriano, ang mga taong hindi marunong magsalita, mga taong kumikilos lang. "Silas!" Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. "Dalisay, anong ginagawa mo dito?" Gulat na sigaw ni Silas, hinigpitan ng hawak kay Sinag. "Umalis na kayo. Mapapahamak lang kayo." "Hindi kami aalis nang wala siya," sagot ni Dalisay, dahan-dahang humakbang pasulong. Ang dalawang tauhan ni Valeriano ay hindi natinag. Ang lalaking may peklat ay bumunot ng isang balisong. Ang talim nito ay kumislap sa ilalim ng mahinang ilaw. Ang malaking lalaki naman ay dinampot ang isang mahabang tubo. Sa likod ni Dalisay, si Mang Datu, Kuya Rody at ang mga tagapalengke ay pumasok na rin. Hawak ang kani-kanilang mga improvised na sandata. Ang tensyon sa loob ng bodega ay halos pwedeng hiwain sa kapal. Isang maling galaw lang at sasabog ang lahat. "Ibigay mo na sa amin ang bata, Silas, at tapusin na natin to," sabi ng lalaking may peklat. Ang boses ay magaspang. "Huwag! Hindi niyo siya pwedeng makuha!" Sigaw ni Silas, niyakap si Sinag na para bang ito ang kanyang kalasag. At sa isang iglap, sumiklab ang gulo. Sumugod si Kuya Rody na parang isang torong galit. Ang kanyang pang-cleaver ng karne ay itinaas. Sinalubong siya ng malaking lalaki na may tubo. Ang tunog ng bakal na nag-uumpugan ay nakakabingi. Ang ibang mga tagapalengke ay sumugod na rin sa lalaking may peklat at nagsimula ang isang magulo at desperadong labanan. Ngunit si Dalisay ay hindi nakigulo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Silas at kay Sinag. "Bitawan mo siya, Silas!" Sigaw niya naglalakad palapit sa gitna ng kaguluhan. "Hindi mo naintindihan, Dalisay. Papatayin nila kaming lahat," sagot ni Silas umaatras. "At ano sa tingin mo ang gagawin nila sa'yo kapag nakuha na nila ang bata? Tingin mo ba hahayaan ka na lang nilang umalis?" Patuloy ni Dalisay, ang bawat salita ay isang sampal ng katotohanan. "Ginamit ka lang nila, Silas. At ngayon, gagamitin mo rin ang sarili mong anak para lang sa sarili mo. Hindi totoo yan. Kung ganoon, patunayan mo." Hamon ni Dalisay, huminto siya ilang talampakan mula sa kanila. Hindi na niya itinaas ang kanyang boses. Sa halip, nagsalita siya ng may bigat at sakit. "Tingnan mo si Sinag. Tingnan mo ang anak ninyo ni Luningning. Ganyan ba ang itsura ng isang batang ligtas? Ganyan ba ang itsura ng isang batang minamahal?" Napatingin si Silas sa umiiyak na bata sa kanyang mga bisig. Ang mukha ni Sinag ay puno ng takot. Isang takot na hindi para sa mga estranghero, kundi para sa mismong lalaking may hawak sa kanya. Para sa ama niya. Lahat ng ginawa ni Luningning, pagpapatuloy ni Dalisay, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. Ang pagtakas niya, ang pagtatago niya, ang pagdala niya kay Sinag sa lugar kung saan alam niyang may mag-aaruga. Lahat ng iyon ay para sa batang yan, para sa kinabukasan niya. At ngayon, ikaw mismo ang sisira sa lahat ng sakripisyo niya. Ikaw, Silas, ang ama niya. Ang mga salita ni Dalisay ay tumama sa puso ni Silas ng mas malakas kaysa sa anumang suntok. Binitawan niya ng bahagya ang hawak sa bata. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkalito. Sa gitna ng pagkalitong yun, si Sinag, sa unang pagkakataon, ay tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. At sa gitna ng takot at pag-iyak, isang salita ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Isang salitang puno ng lahat ng sakit at pag-asa na kayang ibigay ng isang bata. "Tatay."
Ang sigaw na yon ay bumasag sa lahat ng natitirang depensa ni Silas. Natigilan siya. Ang ingay ng labanan sa paligid, ang banta ng mga tauhan ni Valeriano, ang takot para sa sariling buhay. Lahat ng yon ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak. Ang tanging naririnig niya ay ang salitang matagal na niyang gustong marinig. Ngunit ang sandali ng katotohanan ay isang sandali rin ng panganib. Nakita ng lalaking may peklat na ngayon ay nakikipagbuno kay Mang Datu ang pag-aatubili ni Silas. Nakita niya ang kanyang pagkakataon. Mabilis niyang itinulak si Mang Datu at sa isang nakakagulat na kilos, bumunot siya ng isang baril na nakatago sa kanyang likuran. Hindi ito nakatutok kay Silas, nakatutok ito ng diretso kay Dalisay. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng isang saglit, isang iglap na tila bumagal ang takbo ng oras. Nakita ni Dalisay ang pagbunot ng baril. Nakita niya ang malamig at walang emosyong mga mata ng lalaking may peklat. Nakita niya ang bibig ng baril na nakatutok ng diretso sa kanya. Wala na siyang oras para umilag. Wala na siyang oras para sumigaw. Ang tanging nagawa niya ay mapapikit. Handa na sa pinakamasamang mangyayari. Ngunit ang putok na kanyang narinig ay hindi sinundan ng sakit na kanyang inaasahan. Isang malakas na putok ng baril ang yumanig sa buong bodega. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ang nakita niya ay hindi na ang baril, kundi ang likod ni Silas. Sa huling sandali, sa pagitan ng isang tibok ng puso, gumawa ng desisyon si Silas. Binitawan niya si Sinag sa mga braso ni Dalisay at sa isang mabilis na kilos, humarang siya sa harap nilang mag-ina. Tinanggap ang balang dapat ay para kay Dalisay. "Tatay!" Muling sigaw ni Sinag. Sa pagkakataong ito ay puno ng purong takot at pagkalito. Ang katawan ni Silas ay nayanig sa impact. Isang mantsa ng dugo ang mabilis na kumalat sa kanyang dibdib. Napaluhod siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat bago tuluyang bumagsak sa sahig. Ang sakripisyong yon, ang huling akto ng isang desperadong ama, ang nagpabago sa takbo ng laban. Ang pagkagulat sa ginawa ni Silas ay nagbigay ng sapat na pagkakataon kay Mang Datu at Kuya Rody. Sa isang sigaw ng galit, sabay nilang sinugod ang lalaking may baril. Nawalan ito ng balanse, nabitawan ng baril, at sa tulong ng iba pang tagapalengke, mabilis nilang napasuko ito at ang kasama niyang malaking lalaki. Kasabay nito, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig. Papalapit ng papalapit. Tila may isang residente malapit sa pantalan na nakarinig ng putok at tumawag ng tulong. Ngunit para kay Dalisay, ang lahat ng yon ay naging isang malabong ingay na lamang sa kanyang paligid. Ang kanyang buong atensyon ay nasa dalawang tao. Ang umiiyak na si Sinag na mahigpit niyang yakap at ang nakahandusay na si Silas na naliligo sa sarili nitong dugo. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ni Silas habang si Sinag ay nakakapit pa rin sa kanya. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang balikat. "Silas!" Bulong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanginginig. Idinilat ni Silas ang kanyang mga mata. Ang sakit ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Ngunit sa ilalim nito, may isang bagong emosyon na lumitaw. Isang uri ng kapayapaan, di Dalisay. Hirap niyang sabi. Isang ngiti ang pilit na sumilay sa kanyang mga labi. "Hin mo kay si Sinag na buwash. Huwag ka munang magsalita. Darating na ang tulong," sabi ni Dalisay. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sa kabila ng lahat ng ginawa nito, ang nakikita niya ngayon ay hindi isang halimaw, kundi isang ama na nagsakripisyo para sa kanyang anak. Umiling si Silas. Mula sa kanyang bulsa, nanginginig niyang inilabas ang kanyang pitaka. Binuksan niya ito at kinuha ang lukot na litrato nilang dalawa ni Luningning. At sa likod nito, may isa pang kapiraso ng litrato, ang kapares ng litratong nasa medalyon ni Sinag. Para sa inyo," bulong niya.
iniaabot ito kay Dalisay. Pagsamahin! Dumating ang mga pulis at mga mediko. Ang buong bodega ay napuno ng mga unipormadong tao. Ang 2 tauhan ni Valeriano ay mabilis na pinusasan at kinaladkad palayo. Si Silas ay maingat na inilagay sa isang stretcher. Habang dinadala siya paalis, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Dalisay at Sinag. Mula sa kanyang mga labi, walang tunog na lumabas, ngunit malinaw na nabasa ni Dalisay ang sinabi nito, "Patawad." Pagkaalis ng ambulansya, dinala ng isang pulis si Dalisay at Sinag sa isang sulok para kunan ng pahayag. Ang gabi ay puno ng mga kumikislap na ilaw at mga boses na naguutos. Ngunit si Dalisay ay parang nasa ibang mundo. Tinitigan niya ang 2 piraso ng litrato sa kanyang kamay. Ang isa ay mula sa medalyon, si Luningning na karga ang bagong silang na si Sinag. Ang isa naman ay galing kay Silas, isang larawan niya na nakangiting nakatingin sa mag-ina. Nang pagsamahin niya ang 2 piraso, nabuo ang isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. At sa likod ng pirasong galing kay Silas, may isang sulat kamay. Ang sulat kamay ni Luningning, isang mensaheng isinulat nito bago pa man sila subukang tumakas. Ate Say, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nabigo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Ang pangalan niya ay Sinag, dahil siya ang naging liwanag ko sa pinakamadilim na kabanata ng buhay ko. Pakiusap, alagaan mo ang Sinag ko. Mahalin mo siya na parang sarili mong anak. Ito lang ang hihilingin ko sa'yo. Nagmamahal, Luningning niyakap ni Dalisay si Sinag ng napakahigpit. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng galit. Lahat ng iyon ay tila nahugasan ng kanyang mga luha. Ang huling piraso ng palaisipan ay nailagay na. Mama! Napatigil si Dalisay. Tumingin siya sa bata. Si Sinag ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay namumugto pa rin, ngunit hindi na puno ng takot. Mama Say! Ulit ng bata, ang boses ay mahina at garalgal. Ngunit ito ang pinakamagandang musikang narinig ni Dalisay sa buong buhay niya. Lumapit ang isang pulis sa kanila. Ginang, nasa critical na kondisyon po ang suspect na si Silas, pero bago po siya mawalan ng malay, nagbigay po siya ng kumpletong testimonya. Mayroon na po kaming pangalan, Ming. Isang Senyor Valeriano. Sisimulan na po namin ang manhunt operation. Tumango si Dalisay. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng kaguluhan at kamatayan, isang pamilya ang nabuo at isang bagong kabanata ang nagsimula. Isinulat sa dugo, sakripisyo at pag-ibig. Lumipas ang ilang linggo. Ang araw ay muling sumikat sa palengke ng tala. Ngunit ngayon, ang liwanag nito ay tila mas masaya at mas mapagpalaya. Ang kwento ng laban sa bodega ay naging isang alamat sa kanilang munting komunidad. Isang kwentong ibinubulong ng may paghanga at respeto. Ang mga tagapalengke ay hindi na lamang magkakapit-bahay sa pwesto. Sila ay naging magkakapatid, pinagbuklod ng isang karanasang sumubok sa kanilang tapang at katatagan. Sa pwesto ni Dalisay, ang mga gulay ay tila mas sariwa, ang mga kulay ay mas matingkad. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi makikita sa kanyang paninda. Makikita ito sa kanyang ngiti, isang ngiting abot-tainga, isang ngiting nagmumula sa puso. At sa tabi niya, ang dahilan ng ngiting iyon. Mama Say, pakiabot po ng sitaw, sabi ni Sinag. Ang boses ay malinaw na at puno ng sigla. Aba, magaling na ang assistant ko, ah? Nakangiting sagot ni Dalisay, inaabot ang isang tali ng sitaw sa bata. Si Sinag ay ibang-iba na sa tahimik at laging takot na batang dumating sa palengke. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tuwa. Sa tulong ng pagmamahal at pag-aaruga ni Dalisay at ng buong komunidad, ang mga sugat ng kanyang nakaraan ay unti-unting naghihilom.
Nagsimula na siyang magsalita, paisa-isa sa simula, hanggang sa ngayon ay isa na siyang masayahing bata na walang tigil sa pagtatanong at pagkukwento. Opisyal na siyang inampon ni Dalisay. Ang pangalan niya ngayon sa papel ay Sinag Mercado, isang pangalang kumakatawan sa liwanag at pag-asa. Dumating si Mang Datu sa kanilang pwesto. May dalang isang maliit na laruang truck na gawa sa kahoy. Para sa paborito kong apo, sabi niya, ginugulo ang buhok ni Sinag. Salamat po, Lolo Datu, masayang sabi ng bata. Agad na niyakap ang binti ng matanda bago maglaro sa isang tabi. Ngumiti si Dalisay kay Mang Datu, isang nangiting puno ng pasasalamat. Salamat po sa lahat, Mang Datu. Wala iyon, Dalisay. Pamilya tayo, hindi ba? Sagot ng matanda. Tumingin ito sa naglalarong si Sinag. Nga pala, may balita ka na ba tungkol kay Silas? Ang nangiti ni Dalisay ay bahagyang nawala. Napalitan ng isang malungkot na pag-alaala. Nakaligtas po siya sa operasyon. Nahatulan na siya ng ilang taong pagkakakulong. Pero sabi ng abogado, maaaring mabawasan iyon dahil sa kanyang kooperasyon sa mga pulis. Bago siya dalhin sa kulungan, pinayagan si Silas na makausap si Dalisay sa huling pagkakataon. Sa pag-uusap na yon, walang galit, walang paninisi, tanging kapatawaran lamang. Humingi siya ng tawad para sa lahat at nangako si Dalisay na aalagaan niya si Sinag at hindi hahayaang makalimutan ng bata na minsan nagkaroon ito ng isang amang nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Kinuha ni Dalisay mula sa kanyang bulsa ang buong litrato ng pamilya nila. Silas, Luningning at ang sanggol na si Sinag. Nakalamina na ito ngayon. Tinitigan niya ito. Hindi na may sakit, kundi may kapayapaan. Ang pagsisisi niya sa nangyari kay Luningning ay napalitan na ng pagtanggap. Hindi na niya mababago ang nakaraan, ngunit hawak niya sa kanyang mga kamay ang kinabukasan. At ang kinabukasang yon ay naglalaro ng isang kahoy na truck sa di kalayuan. Ang pagbabago ay naroroon. Ang kaligayahan ay totoo. Ngunit minsan, ang mga anino ng nakaraan ay may paraan ng pagpaparamdam na naririyan pa rin sila. Habang nagtatawanan sila ni Mang Datu, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Dalisay. Sa kabilang kalsada, malayo sa karaniwang paradahan, isang mamahalin at kulay itim na kotse ang huminto. Ang mga bintana nito ay tinted. Imposibleng makita kung sino ang nasa loob. Hindi ito bumubusina. Hindi ito nagmamadali. Nakatigil lang ito roon na para bang isang buwitreng nagmamasid mula sa malayo. Walang ibang nakapansin dito maliban sa kanya. Ang tibok ng kanyang puso ay bahagyang bumilis. Senyor Valeriano, ang pangalan ay nanatiling isang multo. Ayon sa mga pulis, na wala itong parang bula. Ang lahat ng ari-arian nito ay biglang nailipat sa ibang pangalan. Walang bakas, walang ebidensya, na para bang hindi ito umiral, ngunit alam ni Dalisay na totoo ito. Ang kotse ay nanatili roon ng mga 1 minuto pa, isang tahimik at nakakakilabot na presensya sa isang masayang umaga. Pagkatapos, kasing tahimik ng pagdating nito, dahan-dahan itong umandar at tuluyang naglaho sa kanto. Agad na lumapit si Dalisay kay Sinag at niyakap ito ng mahigpit na para bang gusto niyang ipasok ang bata sa loob ng kanyang katawan upang itago. Mama Say, okay ka lang po? Tanong ni Sinag, napansin ang bigla ang pagbabago sa kanya. Tumingin si Dalisay sa mga inosenteng mata ng kanyang anak at pilit na ngumiti. Hinaplos niya ang pisngi nito. Oo, anak. Okay na okay si Mama. Ngunit habang nakayakap siya kay Sinag, ang mga mata niya ay nakatitig sa kanto kung saan huling nakita ang itim na kotse. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na nanalo sila sa isang laban, ngunit ang digmaan ay maaaring hindi pa tapos. Ang mundo ay malawak at may mga halimaw pa ring nagkukubli sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang malaking pagkakaiba.
Hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya takot. Tumingin siya sa paligid. Kay Mang Datu na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Kay Kuya Rody na nagpapatunog ng kanyang cleaver sa sangkalan. Kay Aling Nita na pasimpleng nagmamasid mula sa kanyang pwesto. Tumingin siya sa buong palengke ng tala, ang kanyang munting kaharian na binuo mula sa putik at pag-asa. At higit sa lahat, tumingin siya pababa sa batang nakayakap sa kanya, ang kanyang sinag, ang kanyang liwanag. Maaaring bumalik ang dilim. Maaaring may mga panganib pang darating, ngunit haharapin nila ito, magkakasama, bilang isang pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag ng mas mahigpit. "Tara na anak," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno na muli ng init at tapang. "Tulungan mo si Mama na ayusin ang mga talong. Marami pa tayong dapat gawin." At sa ilalim ng sikat ng araw, sa gitna ng ingay at sigla ng palengke ng tala, magkahawak kamay silang naglakad pabalik sa kanilang pwesto, handa para sa anumang kinabukasang darating. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay ng pag-ibig na isinilang sa gitna ng panganib at pamilyang nabuo hindi sa dugo, kundi sa sakripisyo at pag-aaruga. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Dalisay, Tinag at Silas ay simple ngunit napakalalim. Ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa magkakadugtong na ugat, kundi sa mga pusong handang magbukas at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ipinapakita rin nito na kahit sa pinakamadilim na nakaraan, may puwang para sa pagbabago at pagtubos, at ang pagpapatawad ang unang hakbang tungo sa tunay na kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay hanggang sa dulo ng ating kwento. Naway nabigyan namin kayo ng inspirasyon at aliw. Mahalaga po sa amin ang inyong mga opinyon. Mangyari po lamang na mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Ano pong masasabi ninyo sa kwento ni Dalisay? At anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig mula sa aming channel? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.